Jesus is the resurrection and the life. Amen. Yan po ay nanggaling sa John chapter 11 verse 25. I am the resurrection and the life. No one who believes in me will live even though they die. Sabi ng Panginoong Yesus, ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Sino man ang naniniwala sa akin, sila'y buhay kahit sila'y namamatay. Isa na namang taon lumipas na nag-celebrate tayo pag-alaala sa Easter Sunday celebration. Easter Sunday na tinawag natin ngayon, Easter. Bakit nga ba tinawag na Easter? Bakit hindi Resurrection Day of the Lord Jesus Christ? Easter, it is because dahil dito ay na-develop siya mula noong 8th century in the early church. 8th century pa. So anong century na tayo ngayon? Hindi century 2 na ha. 21st or 20th century to 21st century. So 8th century ito na nasabi na ang celebrate for the resurrection of the Lord Jesus Christ ay tinawag na Easter Sunday. Bakit? Ang Easter ay nanggaling sa salita ng isang diyosa or goddess na ang tinawag ay si Estre. Siya ay tinawag na goddess o diyosa bilang isang Diyos or Diyos-diyosa ng mga pagano sa panahon ng Abril. May nagtanong, bakit yan ang ginamit natin? That is why many ay ayaw nila gamitin ang salitang Easter Sunday kasi nanggagaling siya sa salita ng isang Diyos ng mga pagano. As a background of this, pero sasabihin ko that in the 8th century, ito yung panahon na ang Christian Church ay tinawag na nagkaroon ng redemption. Ni-redeem ang mga salita, ang mga fiesta, ni-redeem at pinalitan nila ito sa paggunita, pag-alaala tungkol kay Jesus Christ. Kaya ginamit ang Easter as Easter Sunday pointing to the resurrection of the Lord Jesus Christ. Formerly a pagan attributed, but this time, ngayon, kay Jesus Christ na. Alay na kay Jesus Christ. Parang Christmas lang din, di po ba? Yung Christmas, it was a celebration din for a pagan worship to the harvest. Pero nilagay dito na palitan na, redemption ang tawag doon, na ito na tungkol kay Jesus Christ. Ito din ngayon, Easter Sunday, it is called the resurrection of the Lord Jesus Christ, attributed to Jesus Christ, His resurrection. Kaya merong tinawag din na Easter eggs. Alam niyo yung Easter eggs? Itlog ng Easter. Surprise yan, pero sasabihin ko mamaya, may palaro tayo na Easter egg. Bakit meron? Ito, tulad ng Christmas na merong exchange gift, ito din na isang symbolism lamang na nagpapakita na ang itlog dahil pag siya ay napisa, ibig sabihin pala ng itlog ay panibagong buhay. Sisibol ang panibagong buhay. It's a new life. Amen? Kaya pala kinuha dito from Easter dahil ito yung time ng April, ang after ng snow or yung panahon ng taglamig. Kaya ito na ngayon, ang panahon ng April, ay tinawag din na panahon ng pagsibol. Spring. Kaya makikita sa panahon ng April doon sa may lugar na mayroong snow na sumisibol na, lalabas na yung mga halaman at nagkaroon na ng magandang itsura ang mga halaman at mga bulaklak. Kaya mayroon ding tinawag na Easter eggs dahil ito ay symbolism ng panibagong buhay. Perfect symbolism din sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. Amen?
All in the name of redemption. Because ito ang ginawa ni Jesus Christ. Ni-redeem niya, binago niya ang lahat doon sa kanyang kamatayan at lalo ngayon sa pagkabuhay muli. Kaya tayo ngayon nandito to celebrate, commemorate, paggugunita sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya batiin mo ang katabi mo, Happy Easter. At sabihin mo rin, gantihan mo rin, Happy New Life. Yan. John 11:25, ang ating salita ng Diyos. I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Siya na naniwala sa akin, mabubuhay siya kahit mamamatay. Paano mangyari yun? Ito yun ang ibig sabihin. Makinig. Ang salita ni Jesus Christ na nagsabi, ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Ito ang representasyon or ang litrato or a picture na binigay ni Jesus Christ na siya ang umpisa. Siya ang beginning of that life beyond human life and existence and all of your human circumstances. Ulitin ko. Yung sinabi ni Jesus Christ, ako ang pagkabuhay muli at ang buhay, ito ang pagpakita ni Jesus Christ na siya mismo ang umpisa ng bagong buhay, lagpas sa buhay ng tao dito sa mundo at ang lahat ng pinagdaanan mo sa mundo, lagpas pa niyan ang buhay na yan. Kaya tinawag ko ito, it's a brand new alternative, another kind of life away from this life of the earth. Brand new, bago, alternative, kakaiba sa buhay natin na nandito sa mundo. Yan ang ibig sabihin when Jesus Christ said, I am the resurrection and the life. So ang tanong, what is brand new? Anong ibig sabihin ng brand new na buhay? Anong ibig sabihin ng itong alternative kakaibang buhay? Ano itong klaseng buhay na yan na sinabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life? Ano ba itong klaseng buhay na ito? Take note. Sabihin mo, take note. Ibig sabihin, magsulat sila. In other words, ibang pagkasabi, I am the resurrection and the life, ibig sabihin, after the death of the Lord Jesus Christ, nabuhay siya muli, ibang klaseng buhay yon. Titingnan natin, saan na isulat at ano ang sitwasyon nung sinabi ni Jesus Christ itong John 11:25. Sa John 11:25, ito ay sinabi ni Jesus sa panahon na nakita niya at nandoon talaga sa sitwasyon na namatay ang kanyang kaibigan na very good friend na ang tinawag, ang pangalan ay si Lazarus. Ito na isulat dito sa panahon na ito, sa kamatayan ng napakabuting kaibigan ni Jesus Christ na si Lazarus. Si Lazarus ay kapatid ng mga kaibigan din ng mga disciples at ni Jesus Christ na si Mary at saka si Martha. Kung babasahin mo yan, ng storya na yan in John chapter 11, si Jesus Christ na late sa pagbalik upang masilayan at makita pa niya si Lazarus habang nagkakasakit. Si Lazarus nagkasakit talaga at sobrang sakit na noon na namatay. Kaya yung bumalik si Jesus Christ, 4 na araw nang nailibing si Lazarus. Kaya napaka-late ang pagdating ni Jesus. Kaya umiiyak si Mary and Martha na magkapatid
At sinabi ko, nandito ka lang, Jesus, hindi mamamatay ang aming kapatid na si Lazarus, ang iyong kaibigan, ang iyong best friend. And so si Jesus umiyak. John 11:35 nagsasabi, ang ating Panginoon si Jesus, umiyak talaga siya dahil namatay nga sa kalungkutan. Umiyak siya dahil namatay ang kanyang kaibigan. And this is where Jesus said, Martha, Mary, naniwala ba kayo na sasabihin ko sa inyo, ako ang pagkabuhay muli at ang buhay? Siya na naniwala sa akin, mabuhay siya kahit siya'y patay. And they said, oo po, naniniwala kami. And so si Jesus Christ doon sa libingan ni Lazarus, nanalangin siya to the Father in heaven. At tinawag niya si Lazarus nandoon sa loob ng libingan, tulad lang ng pagtawag niya nga gigisingin ang natulog, Lazarus. After tinawag ni Jesus Christ yun, nakita ng mga tao na tumayo at naglakad palabas si Lazarus. John 11:44, ito ang sinabi dito. The dead man came out. Ang patay na tao, si Lazarus yun na nalaibing na doon dahil tinawag ni Jesus Christ kasi ang tawag lang, natutulog lang siya, ginising siya ni Jesus Christ at sinabi sa verse 44 in John 11, the dead man came out, ang patay na tao lumabas. Sa kanyang mga kamay at mga paa, nakatali pa ang mga tela ng linen na yun ang pangbalot ng mga tela sa mga tao na matay hanggang sa kanyang mukha. Imagine mo, parang mami. At sinabi ni Jesus Christ, tanggalin nyo, hubarin nyo yung mga clothing na yan nga nakatali sa kanya. Yun ang istorya nandoon sa loob. Bakit sinabi ni Jesus Christ yun? At paano niya sinabi yun? I am the resurrection and the life. Take note. Another take note. Tandaan niyo ito ha. Kay Lazarus, ang ginamit na salita, he came back to life. Okay? Ang salita dito ay nabuhay siya, bumalik sa buhay. Patay pero nabuhay at bumalik. The dead man came out. Hindi ang salitang resurrection ang ginamit. Kung hindi, he came back to life. Bakit? Because the word resurrection, ito lamang ang nagagamit lamang kay Jesus Christ. So when Jesus said, I am the resurrection and the life, ang tinutukoy niya dito, siya na darating ang panahon, looking forward na siya ang maghihirap, looking forward na siya ang mamatay sa cross, at pagkatapos ng 3 araw, siya ang mabuhay muli. At ang sabi niya, sino man ang naniniwala sa akin, sila din mabubuhay kahit sila'y mamamatay. In other words, Jesus now is providing, or sabihin ko, was providing now a statement dito sa panahon pa lang sa kamatayan ni Lazarus, pero ginamit nitong ilustrasyon na pagkabuhay muli ni Lazarus na hindi katulad doon ang pagkabuhay ni Jesus Christ. Because Lazarus, ang pagkabuhay niya, bumalik lang siya sa dating buhay katulad sa buhay na normal at karaniwan na mga buhay na dito sa mundo. So anong klase pala itong buhay na nabubuhay si Jesus Christ after sa resurrection? Hindi katulad pala kay Lazarus na nabuhay muli at bumalik sa kanyang dating pagkatao at pamumuhay sa mundo. But the Lord Jesus Christ, hindi. Ano itong buhay na ito? Number 1. The resurrection of the Lord Jesus Christ, itong buhay na sinabi niya na pagkabuhay muli, na siya ang buhay, ito pala ang kompleto at ang perpektong buhay. At ito ang tinawag na
eternal life. Sabihin mo, eternal life. Ang pagkabuhay ni Jesus Christ, nung sinabi niya, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Sinabi niya dito, hindi ito katulad sa pagkabuhay ni Lazarus. Dahil si Lazarus bumalik bilang tao, ganun pa rin, nagkakasakit pa rin siya at namatay muli si Lazarus. But Jesus Christ in His resurrection, hindi na siya namatay at mamamatay at buhay siya hanggat sa hangganan. Walang hangganan. Kaya sinabi ko, perfecto na buhay, ito ang kompleto na buhay, ito ang sinabing eternal life. Nung panahon na yon, siyempre ang mga tao, alam nila. Narinig na nila yung sinabing resurrection eh. Kasi tinuro na yan nung unang panahon pa sa mga prophets at mga guru nila sa mga salita at sinabing sacred writings na mayroong pagkabuhay muli. At iniisip nila ang pagkabuhay muli ay katulad noong kay Lazarus. Ngunit malabo sa isip nila. It was something difficult for them to comprehend and understand ano itong resurrection na sinasabi ni Jesus Christ. Ano itong sinasabing eternal life? Sa ancient na mga religion, ancient Judaism. At dito nanggagaling din ang Islam. At dito rin nanggagaling ang Christianity. Kaya meron tayong similarity of books in the Bible, the first 5 books of the Old Testament. Tinuturo din sa Judaism, tinuturo din doon sa Islam, tinuturo din sa Christianity about the resurrection. Pero ang pagtuturo na ito tungkol sa panapos, it is about the end of time, about the end of the world, of which we call in theology eschatology. And so many teachings na nagsasabi similar sa mga relihiyon na ito, Judaism, Islam, and Christianity, na itong resurrection na ito, pagkabuhay muli na ito, ay hindi lamang spiritual, kung hindi buong pagkatao with the body, itong katawan na ito. Ito ang mabubuhay muli, ngunit ito ay totally changed. Nagbago at hindi na yung katawan at buhay tulad ng buhay na nasa mundo. Pero ulitin ko, hindi nila ito naintindihan noon. Bakit? Wala silang konkretong halimbawa at wala silang nakita kung ano talaga ito. Ang tinawag na resurrection. So sa lahat ng mga guro at sa lahat ng mga relihiyon, si Jesus Christ lamang ang visible, ang nakikita, tangible, mahahawakan, maaamoy, na makikita na ang kanyang pagkabuhay muli, totoong buong pagkatao, and it is tungkol ito sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, meron ng isa na naunang nabuhay muli, ngunit hindi na bumalik sa buhay na yan katulad sa buhay sa mundo. Siya ay si Jesus Christ, na hanggang ngayon buhay at nandoon sa kalangitan na uupo sa trono ng Diyos at babalik muli upang kukunin niya ang lahat ng niwala sa Kanya. Amen? This resurrection of Jesus, it is not to go back to the earthly life like Lazarus, but this is the real eternal life. Buhay na walang hanggan. Amen? Pangalawa, itong sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life.
Ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Dalawa talaga sinabi niya. Ha? Ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. I am the resurrection and the life. Meaning, ang katotohanan, ang totoong pangyayari, ang pagka nandito at pagkadoon niya sa langit, itong visible na nakita ng mga tao ay ito na ang eksplanasyon, ang larawan kung ano ang buhay sa darating, ang promise ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kasi mga tao talaga nagsasabing to see is to believe. Maniniwala lang ako kung may nakita ako. Pag wala akong makita, hindi ko maintindihan yon. Itong sinabi at the claim of Jesus Christ, sinabi niya, I am. Ako. Ibig sabihin, hindi lamang pinakita niya na nabuhay siya muli, kung hindi siya mismo buhay. Nasa Kanya ang pagkabuhay muli at nasa Kanya ang buhay na yan na walang hanggan. Ibig sabihin sa amin yan, napaka-importante pag sinabing ako. Ibig sabihin, ikaw talaga, nakikita ka, nahahawakan ka, naaamoy ka, pwede kang kagatin at malalasahan ka. Sinabi pag ganyan, sa korte yan, sasabihin yan sa'yo, credible yan kasi nandyan talaga, existing. The resurrection is not about dream. Hindi na ito panaginip at hindi lang itong kathang-isip. Ito ay totoo. Kaya sinabi ni Jesus Christ, I am, ako ang pagkabuhay muli. Totoo, nakikita nyo, nahahawakan nila, naaamoy, nakasama nila na buhay si Jesus Christ at may buhay na walang hanggan. Si Matthew in chapter 28, verse 5 to 6, sinulat niya ito. Ano ang sinabi ni Matthew sa Matthew 28, verse 5 to 6? Ito na ang istorya after nilibing si Jesus Christ dahil namatay sa cross. Tulad ng ating celebrate last Friday with the 7 last word of the Lord Jesus Christ when He said, it is finished. Natapos na niya ang gawain niya at ang mission. Ngayon, give up na niya ang kanyang espiritu sa Ama at siya namatay. At nabuhay. Nilibing. Ngayon, nabuhay muli. And verse 5, nagsabi dito, the angel said to the woman, sabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam ko ano ang hinahanap nyo. I know that you are looking for Jesus Christ who was crucified. Alam ko hinanap nyo ito siya, si Jesus, nga siya ay pinako sa krus at namatay. Anong sabi ng anghel in verse 6? Wala na siya dito. He is risen. Siya ay nabuhay muli. Tulad ng sinabi niya, I am the resurrection and the life. Kapatid, ito yung katuparan sa sinabi ni Jesus Christ. Going back to John chapter 11. Buhay ang Panginoong Yesus. He is risen. Anong sagot nyo? Sabihin nyo, He is risen indeed. Ulitin natin. God is alive. He is risen. Sagot. At ang buhay na yan ay hindi katulad sa buhay na pagkabuhay balik ni Lazarus. Ito ang buhay na tinawag na eternal life.
Pangatlo, ano itong buhay na ito na sinabi, brand new, alternative na buhay na hindi katulad ni Lazarus na bumalik sa buhay sa mundo at namatay din naman siya at hindi na buhay na muli hanggang ngayon. The resurrection of Jesus Christ will tell us, pangatlo, that the believers of Jesus Christ, ikaw at ako na naniniwala sa Kanya, mangyayari din ito sa iyo. Ano yon? Yung resurrection, hindi yung katulad kay Lazarus, kung hindi katulad kay Jesus Christ. Ibig sabihin, a brand new kind of life. Hindi na yung luma na buhay na nandun sa mundo na ikay umiiyak, ikay nagdurusa, ikay may problema, ikay masama ang loob, ikay nandoon umiiyak, nag-iisa at malungkot. Itong buhay na ito sa darating na panahon, on that resurrection day na ikaw at ako, wala nang iyak yon. It is not the earthly kind of life. This is the reality of the eternal life. 1 Corinthians chapter 15, verse 20-23. Ito ang katotohanan na sinabi dito. 1 Corinthians 15:20, basahin ko. But Christ has indeed raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. First fruits. Alam mo ba yung first fruits? Unang bunga. Yung saging natin doon ata, yun yung unang bunga niya, no? Yun ang first fruit. Sabihin mo, first fruits. Unang bunga. Ang first fruit pala, ibig sabihin, ang una talagang na-resurrect mula sa kamatayan, hindi bumalik katulad nung kay Lazarus, kung hindi, ngayon nabubuhay na walang hanggan, eternal life, ay si Jesus Christ. At sinabi dito sa verse 20, sila din. Sino ito? Sila na naniniwala kay Jesus Christ na namatay, fallen asleep. Sila ang susunod na mga bunga. For since death, verse 21, since death, ang kamatayan dumating sa mundo at sa tao dahil sa unang tao, si Adam. Ang resurrection, ang pagkabuhay muli, na namatay siya, pero nabuhay muli sa hindi na katulad na buhay noon, ay ang ipangalawang tao na tinawag na si Jesus. Verse 22, ang unang Adam ay namatay, kaya ang mga tao patay sa kasalanan. Ngunit si Jesus Christ namatay, nagbayad doon sa kasalanan na yon upang tayong lahat ay mabayaran ng kasalanan at hindi na mapahamak sa kasalanan. Siya namatay, totoo, sa kasalanan dahil na yon. Pero nabuhay siya muli. Hindi na buhay na katulad noon, kung hindi buhay na walang hanggan. At ito ang mangyayari sa bawat sinumang sumampalataya at naniniwala kay Jesus Christ. Jesus is the first fruit, ang unang bunga, or tinawag din panganay. Hindi na siya patay, buhay. And so there will be next fruits. Kung merong panganay, may kapatid na magkasunod. Sino yon? Ikaw at ako yon na naniniwala kay Jesus Christ. And you too will experience that resurrection. Ito yung katotohanan na sinabi ni Jesus Christ in John 11:25. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Oo, mamamatay ang tao, namamatay ang mahal natin sa buhay, namatay ang aking nanay, namatay siguro ang kamag-anak niyo, ang tatay, o namatay sila na may paniniwala kay Jesus Christ.
pero mabubuhay sila of that kind of resurrection like Jesus Christ. Hindi katulad nung kay Lazarus na mamamatay ulit. Parang hindi kayo kumbinsido. Walang amen? 1 Thessalonians chapter 4, verses 14 to 17. Sabi dito, dahil tayo'y naniniwala kay Jesus Christ, for we believe that Jesus died and rose again. Naniwala tayo na namatay siya at nabuhay muli in that resurrection. And so, sa makatuwid, we believe, tayo din naniniwala, that God will bring with Jesus those who have fallen asleep. Tayo din naniniwala na silang namamatay dyan kay Kristo, may paniniwala kay Kristo, sila din natutulog ngayon sa kamatayan na yan. And in verse 15, sa salita ng Diyos, sasabihin sa inyo na tayo, kung buhay pa sa panahon na yan, tayo din ay kukunin ng Panginoon. Verse 16, and the Lord Himself will come down from heaven. Ang Diyos, Jesus Christ, na bumalik doon sa kalangitan after His resurrection. Bababa siya mula sa kalangitan with the loud command and with the voice of the angels and with the trumpet call of God. At sinabi dito sa verse 16, and the dead, yung namatay na mga tao, diyan kay Kristo, may pananalig kay Kristo, sila mabubuhay. This is the resurrection after the firstborn. And after that, kung tayo'y buhay pa sa panahon na yun, tayo'y susunod at doon will meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Amen. Mamaya, meron tayong baptism. Nandito ang mga candidates natin sa baptism mamaya. Wala nang atrasan ito, ha? Walang atrasan. Bakit? Makinig. May connection ito sa resurrection, ang baptism. Sa baptism, ito ang pag-identify or nagiging united tayo, nakipag-isa kay Jesus Christ sa kanyang kamatayan. Kaya, ilibing sa tubig. Pagtayo, ibig sabihin, resurrection yun. Bagong buhay. Yun ang ating pinag-aralan nung Romans chapter 6 nung Wednesday. Buried to sin, dead to sin in baptism, pero sa pagtayo sa iyo, ito na ngayon ang panibagong buhay. Symbolism yun. Ngunit, on that day of the coming of the Lord Jesus Christ, that symbolism of baptism will have greater meaning. Ibig sabihin, mas malawak at mas malaki na dahil ikay baptized, namatay sa kasalanan at buhay muli at habang nandito sa mundo tayo naghihintay. Believers of the Lord Jesus Christ will have that bodily symbolism for baptism, spiritual. Ngayon, on that day, on the coming of the Lord Jesus Christ, sa binasa natin dito sa 1 Thessalonians 4:14, ito ay buong ikaw pagkatao. Babaguhin ng Diyos ang buong pagkatao mo, body, soul, and spirit. Amen? Kaya, pangapat, na ibig sabihin, anong buhay ito? Pangapat, ibig sabihin, this is the believer's final place. If the believer of the Lord Jesus Christ nag-resurrect na, nabuhay muli, ito na ngayon ang buhay na walang hanggan. This is eternal life. Ibig sabihin, wala na yung pang mundo na buhay na naghihirap tayo sa krisis. Walang bigas.
Wala na yung klaseng buhay na may gera doon, gera dito. Wala na yung mga sama ng loob. Wala na yung mga sakit sa physical na pangangatawan. Wala na yung takot mo sa kadiliman. Wala na yon. Bakit? Revelation 21 verse 4 to 5. Makinig, babasahin ko. Ito na ang eternal life after that resurrection. Verse 4 of Revelation 21. He will wipe every tear from their eyes. Pupunasan ng Panginoon ang mga iyak at luha mo sa mga mata. Panahon na yan, there will be no more death and no more mourning and no more crying or pain. Sa panahon na yan, after the resurrection from the dead and now new life, sa sinabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life, that is eternal life, wala nang kamatayan ang mga anak ng Diyos. Wala nang iyakan dahil may namatay. Ang old order, ang luma na mundo, mawawala na. Verse 5. Siya na nakaupo sa trono, ang Diyos. Sabi niya, I am making everything new. Sabi ng Diyos na nakaupo doon sa trono, na may akdat, may likha sa lahat, sabi niya, gagawin ko ang lahat na bago. At sinabi niya, isulat nyo ito upang matatandaan ito. Write this down. These words are trustworthy and true. Gagawa siya ng panibago. Ang huling take note. Take note mo ito. Panghuli. God, the one who sits on the throne, sabi niya, babaguhin ko ang lahat. Anong ibig sabihin nun? The world after sin, because of that sin in the Garden of Eden, na nagdistorbo sa mundo, na ang mundo na puno ng kasamaan, ang environment, ang tinawag natin na natural calamity na nangyayari, at saka man-made calamity, ano yun, mga gera, mga away, and all of those suffering, and all of those pain, and all of those crying, at lahat ng mga gutom na yun, at lahat ng mga nangaharas, lahat ng mga biktima, ang lahat na may sama ng loob, ang lahat na nandyan sa kadiliman, mawala na yung lahat na yun. Alam mo, sa pag-aaral ko sa teolohiya, the wise people of the world, they call themselves lover of wisdom. From the ancient time, sila gusto nilang pag-aralan at gusto nilang masusolve ang problema ng evil sa mundo, na sana wala ng evil, wala ng away, wala ng gera, wala ng mga sakuna, para mamuhay tayong masaya. They were trying their best to discover solution, and they were trying their best to avoid these things. Pero ang nangyari, mas masama patuloy ang nangyayari. Mas masama pa ang epekto sa mundo. Nabigo ang pag-aaral, nabigo ang mga relihiyosong mga tao, nabigo ang tao sa halip. Mas lalong magulo ang mundo ngayon. Mas lalong evil ang mga pangyayari, mas lalong corrupt ang mga tao, mas lalong maraming nalilito ngayon sa mundo, mas lalong hindi na naiintindihan ang sitwasyon sa mundo. Kapatid, huwag ituon ang attention dyan. Dahil ang Diyos in Revelation chapter 21, sabi niya, I will make all things new. Lahat ng pagsisikap ng tao upang mabago ang mundo, wala yon. Sinisigaw. Anong sinisigaw ng mga tao sa mundo? Pagbabago. Hindi yan sa katawan at sa kapangyarihan ng tao. It is all by the one who is sitting on the throne, God Almighty, and especially
emphasized, presented to us, existing, nakikita at nararamdaman in the resurrection of the Lord Jesus Christ na sinabi niya, I am the resurrection and the life. At sino man ang naniniwala, sila'y magbabago. All things in this life will be made new because of the resurrection of Jesus Christ. Lahat ng nandito baguhin, lahat na yan dahil sa pagkabuhay muli at ang buhay na walang hanggan kay Jesus Christ. He is the resurrection and the life. He is the resurrected Lamb of God who takes away the sin of the world. And He will wipe every tear of the eyes, and there will be no more death, no more mourning, no more crying, no more pain, no more darkness, and no more fear. Instead, hope, love, and assurance of God's presence. Therefore, today, in this celebration ngayon of the Resurrection Day of the Lord Jesus Christ, na tinawag din na Easter Sunday, huwag kalimutan ang sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay muli. Hindi niya sinabi at titingnan nyo lang ang pagkabuhay muli. Hindi. Sabi niya, ako mismo ang pagkabuhay muli at ang buhay. Sino ang naniniwala? Sila'y mabubuhay kahit sila'y namamatay. Ito pala ang kahulugan. Brand new na buhay. Hindi katulad nung kay Lazarus na nabuhay nga siya, oo. Pero bumalik pa rin sa mundo, naghihirap pa rin at namatay pa rin ulit hanggang ngayon. Bakit? Kasi siya din naghihintay sa darating na panahon sa pagbabalik ni Jesus Christ. That all naniniwala kay Jesus Christ, ikaw at ako, will be the next fruit of that first fruit, Jesus Christ. John 3:16, anong sinabi po doon? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not die, will not perish, but have eternal life. Kapatid, ganun na lang kamahal ng Diyos ang mundo, ikaw at ako, at lahat ng Kanyang nilikha. Kaya pinadala at binigay niya ang Kanyang bugtong na anak at namatay doon sa cross. Sino man ang naniniwala sa Kanya, magkaroon ng buhay at hindi mamamatay. Ito yon, resurrection and the life, it's in the Lord Jesus Christ. John 1:12, paulit-ulit ko itong sinasabi. Maraming hindi naniniwala, pero mayroong ilan naniniwala at tinanggap si Jesus Christ. Kaya sila binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Anak ng Diyos, isa lang, si Jesus Christ lang. Pero tayo, dahil namatay si Jesus Christ na buhay muli at naniniwala, tinanggap natin siya, tayo'y binigyan ng karapatan, adoption yun. Tayo ngayon mga anak, after sa panganay na si Jesus Christ. And His resurrection, nagpapakita, every celebration natin every year, buhay na walang hanggan na pinakita na sinabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. Ang tanong, naniniwala ka ba kay Jesus Christ? Tinanggap mo na ba siya sa iyong buhay? Yeah. Kung wala pa, ngayon ang panahon, baka magsisi ka dahil pagdating ng kamatayan, wala nang time mag-decide. O kaya, anytime, babalik na ang Panginoong Jesus. Wala na. Tapos na. Ngayon ang panahon, tanggapin, paniniwalaan si Jesus Christ.
tawagin ko ang worship team. Join kasi kakantahin natin muli. Kayo ang kakanta ngayon, No More Night. In respond to the message. Because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. At sinabi niya, ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Sila naniniwala kahit namamatay, mabubuhay sila muli. Alam mo ba hanggang ngayon, matagal lang namatay ang aking nanay. Pero nag-uusap kami sa dream ko. The other night, I mean. At isang paalaala ay itong awitin na ito, No More Nights. The time will come sa mga mahal niyo sa buhay, sa mahal natin sa buhay, na makikita muli on that resurrection day. Resurrection natin. Amen?